Isang pinagpalang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-start ng ating live Bible study, ngayong hapon na ito ay tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, mag-pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa mga oras na to, patuloy mo kami nakausapin ng iyong mga salita. Malaya ka na magpahayag sa bawat isa sa amin. Lord, Banal na Espiritu, ikaw magturo sa amin ng mga bagay na kailangan naming malaman patungkol sa salita ng Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman sa pag-aaral namin, Panginoon, ng salita ng Diyos. Patuloy kang purihin at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, isa pong pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta na po tayo? Amen. Tayo po ay nakasubaybay sa topic ngayong week na 7 conditions of eternal salvation. Nung time po na tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin at sa puso natin bilang Diyos at sariling tagapagligtas, the very moment where we put our faith and life in Jesus Christ, we receive salvation. Ang sabi po ng Bible, ito po ay free. Meaning, walang bayad. Amen po. Pero sabi nga po ng Bible, kaya't ingatan natin ang kaligtasan na ating tinanggap. Amen po. Ito po ay sabi sa Hebrews chapter 2 verse 3. Amen po. Meaning, ang kaligtasan po ay maaaring mawala. Yes, ito po ay free. Ito ay walang bayad. Pero ito po ay maaaring mawala. Amen po. At pinag-aaralan po natin ngayong linggo paano natin maiingatan ang kaligtasan na tinanggap natin through faith in Jesus Christ. Amen po. Katulad po ng binanggit po ni Pastor Marvin, number 1, ang unang kondisyon ng eternal 7 conditions of eternal salvation. Number 1, hear the word of God. Pakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, believe and be saved. Maniwala o kailangan natin magkaroon ng pananampalataya at nang sa gayon tayo ay maliligtas. Number 3, maintain a honest and a good heart. Sa Tagalog po, panatilihin natin ang isang tapat at mabuting puso. Number 4, keep the word of God in the heart. Panatilihin ang salita ng Diyos sa puso. So tayo po ay nasa number 5 na at nasa number 6. Amen po. So ang sabi niya po dito, salvation is free. Katulad po ng mga sinasabi ng mga ibang evangelists, maraming preachers, ay salvation is free, but the anointing will cost us everything. Katulad po ng nauna ko pong sinabi, ang kaligtasan ay maaaring mawala, although ito ay libre. Amen po. Tang sabi po dito, may kailangan tayong gawin para manatili sa atin ang kaligtasan na una nating tinanggap through faith in Christ Jesus. At ang sabi po ng Bible, faith without action is dead. Amen po. Ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Amen po. Kailangan nating ipakita yung pananampalataya natin through our actions. Amen po. Example po, hindi natin masasabi na sumusunod tayo kay Jesus kung hindi tayo nagsisimba. Amen po? Hindi natin masasabi na tayo ay may relationship sa Lord kung hindi nag-glorify si Lord sa lifestyle natin. Hindi po natin masasabi na tayo ay isang Kristiyano at sumusunod kay Jesus kung hindi nakikita ang ugaling maka-Jesus sa buhay natin. Amen po. Ito po yung tinatawag na faith without action is dead. Kailangan natin ipakita sa pananampalataya natin. Kailangan po nating ipakita yung pananampalataya natin through our actions. Amen po. So pang number 5 po, sabi niya dito, 7 kondisyon ng walang hanggang kaligtasan. Number 5, do not fall away, but be rooted and grounded in truth. Sa Tagalog po, huwag tumalikod, bagkus ay mag-ugat at magpakatibay sa katotohanan. Ayan, doon po muna tayo sa huwag tumalikod. Do not fall away. Ayan po, ang sabi dito, ito ay isang mabigat na reminder.
Amen. Mabigat na utos, mabigat na paalala sa mga Kristiyanong tumanggap kay Jesus sa puso nila at sa buhay nila bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen po. Hindi ito reminder sa mga baby Christians lang. Hindi ito reminder sa mga unbeliever. Hindi po, ito po ay reminder sa mga Kristiyano na nagpapatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen po. At ang sabi niya dito, number 5, do not fall away but be rooted and grounded in truth. Doon po muna tayo sa huwag tumalikod. In English, do not fall away. Isang mabigat na utos. Isang mabigat na warning sa bawat isa po sa atin. Ano po? Isang mabigat na paalala. At ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 15 sa ang salita ng Version Bible, ingatan ninyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. Ang salvation po ay iniingatan. Amen po. In Christ, there is no such thing as turning back. Amen po. Katulad po ng sinasabi ni Pastor Benny Hinn, sabi niya, when you really meet the real Jesus, hindi mo maiisipan na tumalikod. Amen po. Kung na-encounter, sabi niya, kung na-encounter mo na talaga yung real Jesus, hindi mo na iisipin na tumalikod pa. Kasi kapag halimbawa nakatanggap ka ng magandang bagay, ano pong gagawin natin doon? Di ba? Hindi po ba iingatan po natin? Amen po. At katulad po ng sinasabi ng ating pastor, si Pastor Boy, makikita natin siya na napapagod, makikita natin siya na nahihirapan, nasasaktan, pero never natin siyang makikita na tatalikod at aalis. Amen po. Number 5, do not fall away. Ang sabi niya dito, sabi mo sa katabi mo, magtuloy-tuloy ka lang. Amen po, mapapagod po tayo, mahihirapan po tayo, madadapa tayo, pero ang sabi ng Bible, always ini-encourage tayo ng salita ng Panginoon na magpatuloy lang tayo. Amen po. Example po dito, sino po dito ang nakaranas ng madapa? Naniniwala po ako na tayo ng mga bata ay nakaranas na nito na literally, na madapa ka. Amen po. At ano po ba ang pakiramdam ng nadapa? Hindi po ba masakit? Amen po. At kapag nadapa ka, ano yung mangyayari sa'yo? Nandoon, amen, di ba? Nandoon po tayo sa lowest point ng buhay natin. Amen? Katulad po niyan, kapag nadapa po tayo, ano pong unang-unang makikita natin? Siyempre, yung lupa, o kung alikabok, putik, dumi, amen po, bato, andun tayo sa lowest point ng buhay natin. Pero once na tumayo tayo ulit, amen po, makikita ulit natin yung racetrack. Amen po, at makikita ulit natin yung purpose why we started. Amen po. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Panginoon, do not fall away. Hebrews 12:15, kaya't ingatan ninyo na walang sino man sa inyong tatalikod sa biyaya ng Panginoon. Darating yung time na mararanasan natin lahat ng hardships dito sa mundo. Minsan may mga times po na hindi mo na ma-explain kung ano yung nararamdaman mo. Amen. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, ang paalala sa atin ng Diyos, huwag tayong tatalikod. Amen po. At ang sabi niya dito, huwag tayong manatili sa lowest point ng buhay natin. Amen po. At sabi niya po dito sa number 5, do not fall away, but be rooted and grounded in truth. Sa Tagalog po, bagkus mag-ugat at magpakatibay sa katotohanan. Amen po. Ang sabi po ng Kolosa, chapter 2, verse 7, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Ito pong verse na to ay lagi kong nakikita dito po sa church kasi meron pong
scripture verse na nakadikit dito sa may malapit sa may pinto po ng church po natin dito po. At ang sabi niya dito sa Colosa chapter 2 verse 7, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Alala ko po, yung dalawang bagay na dapat na nade-develop sa bawat isa sa atin, sa mga sarili natin, sa ating mga Kristiyano. Number 1, syempre, yung pag-ibig po sa Panginoon. Amen po. Everyday, dapat lumalalim yung pag-ibig natin sa Diyos. Tayo po ang gagawa ng lahat ng effort. Amen. Para po mag-grow yung love natin sa Lord. Amen po, katulad po sa mga, halimbawa na lang po, sa mga mag-asawa. Amen po, sila yung nag-workout, wino-workout nila yung marriage nila para tumibay, para tumatag. Amen po, at ganun din po sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Kailangan nandun na lumalago tayo sa pag-ibig sa Diyos. Hindi yung everyday ng buhay po natin pabawas ng pabawas yung pag-ibig natin sa Panginoon hanggang sa manlamig na tayo. Amen. Katulad po ng sinabi ng Revelations chapter 3. Di ba po kapag nararamdaman na natin na yung love natin sa Lord ay bumababa na o nababawasan na, ang sabi ng Diyos, gawin natin ang lahat para tayo ay makabalik doon sa unang pag-ibig natin sa Kanya. Tayo ang mag-e-effort. Amen po. At naalala ko din po ito po yung pangunang bagay na dapat nade-develop sa ating mga Kristiyano, yung pag-ibig natin sa Lord. Pangalawa po ay yung paglilingkod natin. Amen po. Dapat hindi po tayo magstay na tagapakinig lang sa church. Amen po. Tulad po ng tinuturo sa atin ng mga pastor natin, hindi tayo dinesign ng Panginoon na 10 years ka na nandun lang nakaupo sa bangko ng simbahan ninyo at nakikinig. Katulad po ng number 5 na 7 conditions of eternal salvation. Do not fall away but be rooted and grounded in truth. Meaning po, habang tumatagal, nire-require tayo at ine-expect ng Panginoon na tayo po ay nag-uugat. Amen po. Lumalalim yung mayroon tayo sa Panginoong Hesus. Amen po. At ang isang susi po para tayo ay maging rooted at tumibay sa pananampalataya at sa pag-ibig natin sa Panginoong Hesus ay ang salita niya. Walang iba kundi ang salita niya. Amen po. Katulad po ng itinuro sa atin ng Mateo. Book of Matthew. May dalawang taong nagtayo ng bahay. Yung isa sa buhanginan, yung isa sa batuhan. Kung mapapansin po natin, yung isang tao na nagtayo ng bahay sa batuhan, itinayo niya, siya mismo yung nagtayo ng bahay niya at itinayo niya yung bahay niya sa pundasyon na matibay. Meaning, pinatibay niya yung pundasyon niya. Doon po sa story na yun, walang ibang nagtayo ng bahay nila kundi sila din. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, ang isang susi para po tayo ay maging rooted at tumibay sa pananampalataya at sa pag-ibig natin sa Panginoon ay sa pamagitan ng meditation ng Word of God. Naalala ko po yung sinabi ni Benny Hinn. Kasi may nagtanong po sa kanya, paano ka ba mag-aral ng salita ng Panginoon? Paano ka ba magbasa ng Bible? Alam niyo po, ang sabi niya, kapag binasa niya yung Bible, halimbawa sa isang chapter, isang whole chapter, babasahin niya yun. Lahat babasahin niya yung isang chapter na yun. At pagkatapos niyang basahin yun, magse-self-check siya. Magkakaroon siya ng self-reflection. Ano ba yung sinasabi ng Diyos sa akin sa paragraph na to ng Bible? Sa isang chapter na to ng Bible. At pagkatapos nun, babasahin niya ulit yun. At ime-meditate niya. Per verse. Amen po. At ang isang susi para po tayo ay maging rooted at tumibay sa pananampalataya natin at pag-ibig natin sa Panginoon ay yung
patuloy nating panghawakan ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Kasi naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay matibay na sandigan. Amen po. Katulad po ng sinabi ni Pastor Oge, sabi niya doon, nag-testimony siya kahapon. Habang nakikinig nga po ko, naiiyak po ako. Kasi makikita po natin na sa time in distress, amen po, sa time ng imposibleng sitwasyon, ipapakita ng Panginoon na walang ibang maaasahan kundi ang mga salita niya. Amen po, ipapakita ng Diyos kapag nandun na po tayo sa imposibleng sitwasyon at sa mahirap na sitwasyon na hindi mo na alam ang gagawin mo, ipapakita ng Diyos na ang salita niya ay wala dapat tayong ibang panghawakan kundi yung pangako ng tumawag sa atin. Amen po. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, lahat magugunaw, lahat mawawala, lahat magpe-perish, pero mananatili ang salita ng Panginoon. Amen po. At ang sabi niya po dito, isang susi para tayo ay maging rooted at tumibay sa pananampalataya at sa pag-ibig natin sa Panginoong Hesus. Sabi niya, cling to His words, cling to His promises. Amen po. Kamusta na po yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin? Amen po. Naalala ko po yung sinabi ni Dr. Jerry Sabil. Sabi niya, dapat ang may final authority sa buhay natin ay hindi yung salita mo, hindi yung sitwasyon na mayroon ka ngayon. Dapat ang may final authority sa buhay natin ay ang salita ng Diyos. Kasi darating ang time na tayo po ay magkakasakit. Darating ang time na dadaan tayo sa kahirapan. Darating ang time na dadaan po tayo sa imposibleng sitwasyon. Amen po. Pero dapat ang may final authority sa buhay natin ay ang salita ng Panginoon. Amen po. At number 6, last na po ito, sabi niya dito sa pang-anim na kondisyon of eternal salvation. Number 6, obey the word of God. In Tagalog po, sundin ang salita ng Diyos. Ayan, basahin ko po sa inyo dito po sa last verse na po natin. Santiago chapter 2 verse 21 to 23. Sa Magandang Balita version. Ano po? Sabi niya dito, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang inihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at dahil dito siya'y itinuring ng Diyos bilang matuwid, at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Number 6 po, obey the word of God. Actually po, ang salita ng Diyos version ng Santiago chapter 2 verse 21 to 23, ang sabi niya po dito, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mabubuting gawa? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga mabuting gawa. Ang naka-italicize po yung at ang kanyang mabuting gawa. Ano po bang meaning ng word na ito? Ang sabi niya dito, ano ba ang mabuti? Ito ay ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Katulad po nung lalaking mayaman na nagtanong kay Jesus, Lord, paano ko ba matatanggap yung buhay na walang hanggan? Kasi nagawa ko na yung 10 Commandments nasunod ko na yun Amen, nagawa ko na yung mabuti. Ano po ba yung mabuti? Ang mabuti po ay ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Amen po, at ang sabi niya dito, itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham dahilan sa pagsunod niya sa salita, dahilan sa pagsunod niya sa Diyos at sa kanyang mga salita.
sa mga salita ng Panginoon. Amen po. In order na maingatan po natin ang salvation na libre na tinanggap natin nung time na inilagak natin ang pananampalataya natin at ang buhay natin sa mga kamay ng Panginoong Jesus. In number 5, sabi niya, do not fall away, but be rooted and grounded in truth. Number 6, na kailangan po natin gawin, obey the word of God. Doon sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, hindi po sinabi ng salita ng Panginoon na aralin lang natin yung salita ng Diyos. Kasi ang sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, meditate the word day and night so that, sabi niya, nang sa gayon, matupad natin ang mga nasasaad sa kasulatan. Ang purpose po ng salita ng Panginoon ay hindi para i-inform lang tayo, kundi pagkatapos nating i-inform, ay nandoon yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Sa gayon, sabi niya, magiging masagana at matagumpay ang pamumuhay natin. Amen po. So sana po tayo po ay may nakuha. God bless po sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay manalangin. Sige po, pray po tayo. Lord, patuloy kong tinataas sa iyo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging rooted, rooted sa mga salita mo. Lord, tulungan mo kami na patibayin namin ang pananampalataya namin at ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. At Lord, sa race na ito, Lord, sa buhay na ito, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Sapagkat wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Lord. Patuloy kong pinagpapala ang bawat isa sa amin na mga nakikinig at makikinig pa ng live na ito. Salamat, Panginoon. Patuloy kang purihin, dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa po sa atin. Isa pong magandang hapon.